Ito yung skills na kailangan. Perfect yung, hindi naman perfect, pero yung prospecting, as a network marketer, kailangan yung prospect as zero. Hindi tayo yung prospect ang lalapit sa inyo. Lagi kayong naghahanap ng mga pwede nyo ma-recruit dito. Yung prospecting, iba ba yun sa inviting o recruiting? Ang prospecting, naghahanap ka pa lang, nililigawan mo. Hindi naman pwede may nakita ka lang, ligawan mo na. Di ba namimili tayo, mga lalaki? Yes. So, ganun din, no? Prospecting, tapos recruiting. Ayan yung mga skills, isusulat ko lang, no? Recruiting, presentation. So, sa presentation, marami to. Maraming skills dito sa presentation. Sa presentation, dapat marunong ka mag-build ng rapport. Yung pagsabing build ng rapport, yung makakonect ka ba sa una pa lang. Kasi pag nagawa na naman ka, hindi naman pwedeng negosyo agad. Parang ganito yun, ibilog-bilog. Hindi naman pwedeng ganun agad eh. Nagkukumustahan mo na kayo ng buhay-buhay. Tama? Marunong ka ng building ng rapport, marunong kang empathic ka. Pag sabing empathic, sensitive ka sa feelings ng kausap mo. Responsive ba siya sa presentation mo? Kasi ang pinakamahirap na presentation sa lahat, yung walang response yung kausap mo. Yung nakatingin lang. Parang tarsier, napakahirap nun. Hindi mo alam kung may problema siya o hindi ka ba magaling. Nakukuha ba nito? Tapos pag tinanong mo, ano pare, maganda ba? Mga ito lang, oh. O kaya, tinanong mo, ano pare, may tanong ka? Nakatingin lang din sa'yo. Kailan ka babalik? So, sa presentation, may public speaking pa. Nakuha niyo siya? Pagdating sa skills, hindi pwedeng i-inject sa'yo na kinamagahan bukas makalawa, magaling ka na magsalita. Alam niyo ba yung mga magagaling magsalita sa harap? Katakot-takot na home party ang inabot niyan bago gumaling magsalita. Katakot-takot na demo. Katakot-takot na objection. Bago gumaling magsalita, nakikita niyo nagsasalita dito sa harap o kaya sa seminar room natin. Bago naging kagaling yun, ang dami nilang pinagdaanan bago gumaling. Ang daming presentation. Hundreds, baka iba nga, thousands of presentation na inabot bago gumaling. Nakuha niyo siya? Ang daming mga objections. Sa presentation, dapat magaling kang mag-handle ng objection, magaling kang sumagot ng mga katanungan, magaling ng duda ng kausap mo, magaling kang mag-closing. Mamaya niya, nag-present ka, bigaliw mo, hindi mo tinanong, kailan mag-jojo, hindi wala din. Hindi mo tinanong, ano brand, maganda sa'yo, 1 head, 3 heads, o 7 heads? Wala din. Nakuha niyo siya? So, ang daming skills dito sa presentation pa lang, ang dami mong kailangan ma-master. And again, hindi mo ma-master nang hindi mo ginagawa. Hindi mo ginagawa. Don't worry kasi, hindi naman namin ibibigyain kaunti-unti po ito, yung presentation. Are you with me? Yes. Hand-down ko lang kasi iba topic ko, pinapakita ko lang sa inyo po. So, pag may presentation, may possible pay-in. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Tignan niyo mabuti ha. I-stop ko muna rin ito. Tignan niyo yung flow. Bago magkaroon ng pay-in, ilan ang pinagdaanan? Prospecting, recruiting, presentation, bago nagkaroon ng pay-in. Meaning, bago nagkaroon ng pay-in, meron munang pinagdaanan. Dito kayo magugulat. Bago mag-prospecting, meron ka munang pagdadaanan. Kaya hindi lang ito. Bago magka-pay-in, may process pa. Lalagay ko dito ha. Bago lahat tong skills na to, bago lahat to, ito, bago lahat yan, merong tinatawag na process. Sabihin mo process. Process. May pagdadaanan kang proseso bago ka mag-prospecting, mag-recruiting, mag-present ng pay-in. Kaya sa matagal na mag-network katulad ko, 22 years na ako, ikaw na ilan mo? 13. 13. Ako, 22, 23 years na ako nag-network. Ang isang distributor na walang pay-in, titignan mo lang patalikod. Titignan mo lang backwards. Nagkaroon ba ng presentation yan? Nagkaroon ba ng recruiting? Nagkaroon ba ng prospecting? May process ba siyang ginawa sa mindset niya bago siya mag-recruit? In other words, ang pay-in o direct recruit na makukuha mo mag-pay-in, hindi ito makakapagsinungaling. Simple lang to. Pag wala kang pay-in, wala ka ng mga. O kung meron ka mang ganito, kulang, kaya wala kang ganito.
Walang excuse. Parang ganito yan. Pag binigyan ka ng professor mo ng press, tapos hindi ka happy, ano sasabihin mo? Sasabihin lang ng, Sir, pwede bang matanong kung bakit stress mo ang grade ko? Ano sasabihin sa'yo ng prof mo? Tignan lang natin backwards ha? Tignan lang natin. Yung midterm mo, ano grade mo? Yung project mo, dito nakalagay incomplete sa record mo. Tignan natin yung prelim, di ba prelim, midterm, final dyan? In between, may assignment, may project, may PC, etc. Ang sasabihin sa'yo ng prof, i-defend niya itong grade niya by looking backwards. Meaning, itong naging grade mo, ikaw din ang gumawa. Hindi siya. Tagalista lang siya. Performance mo to eh. Hindi mo pwedeng sabihin, Sir, ang dahayaan niyo, Sir. Ang dahayaan niyo, ba't ako tres? Mataas ako nung prelim. Pwede mo ipaglaban yan sa CHED. O kaya sa Dean's Office. Pero more or less, ang ibibigay sa inyo ng prof, kung ano lang talaga yung performance. Pag 5 ka, ganun din. Lalo na. Titignan niya lang, backwards. Sa pay-in, pag 5 ka, titignan lang natin backwards. Hindi pwede mag-sinunod. Performance to. Ang tawag dyan, performance-based. Hindi pwede mag-sinunod. Hindi ba man pwedeng sabihin pag 5 ka, ano sasabihin mo sa prof? O pag press mo? Ang hirap ng subject mo. Hindi ko maintindihan eh. Ang hirap ng division. Ang hirap ng polynomials. Malay ko sa mials na yan. Are you with me? Yes. Pwede mong sabihin na, yung networking, ang hirap sir eh, wala akong makuha, etc. Pero parang sa grading, irrelevant yun eh. Ang pinag-usapan, performance. Performance-based ito. So, in other words, those of you who was not able to get some directs for the last 2 months that we've been running this program, let's try to look backwards. Saan ka nagkulang? Kasi performance-based ito. You cannot blame the economy, the price. You cannot blame the place. You cannot blame the season. Because at the end of the day, bakit yung iba may pay-in, ikaw wala? Kung itong mga reason na to, valid, dapat lahat na lang. Tama ba ako? Dapat lahat kayo. Pero ibig sabihin, ba't yung iba, meron, yung iba wala? Saan nagtatalo? Sa performance. Tama ba ako? So, ang question dito, how did you perform for the last few months? Believe me, this is your business. This is not my business. This is not the business of your upline. I'm here to guide you. I'm here to let you know what is the proper direction. But at the end of the day, let me tell you, those of you na walang directly nagagawa yung ano ba yung program natin? Get One program. Diba ang Get One lang tayo eh. Hindi na nga ako nag-Get 2 eh. Huwag na namang harap ng Get 2. Kung Get 1, di mo kaya, Get 2 pa. Ang goal natin, Get 1 lang, tama? Once a month, anong gagawin mo? Hindi ba once a month? Every month, meron kang dagdag na isa. Yung recruit mong bago, may dagdag siyang isa. Isa-isa lang usapan natin. Huwag ng 2, huwag ng 3. The power of 1 na lang. Nilatag ko sa inyo ito dati. So in other words, pag hindi mo nagagawa yun, wala kang pay-in na direct, in more or less, that is a question of your performance. Clear? It's not about yung market, it's not about ang dami ng nag-i-aim, it's not about mahalang product, that's about the economy, it's not about the season. Kung season ang pag-uusapan, mas maraming pera ngayon because may 13th month pay ang mga tao ngayon. Mas mataas dapat ang pay-in, mas mataas ang retail. Tama ba ako? So, you have to ask yourself, especially the leaders here, bakit hindi ka nakakapagkuha ng direct kung wala kang first timer ngayon? O wala kang direct na nakuha na pa-pay-in? So, you have to ask your performance. Ang problema, may mas malalim pa dito sa performance. Alam niyo kung ano yung mas malalim? Kung bakit hindi yung performance lang. Madali yung, hindi mo masasabi madali yung performance. My engine, may nagtutulak sa performance. Yung performance kasi yung action yun, yung hataw yun. So, may napaliwanag ko sa inyo, pag kulang ang pay-in, kulang sa hataw. Pag walang pay-in, walang hataw. So, ibig sabihin ng pay-in, tawag natin sa question of performance. Bakit iba-iba yung performance ng tao?
Kasi iba-ibang tao, iba-iba ang why. Ang nagtutulak sa performance, yung why mo. Yung reason mo. Ano tawag natin sa why? Yung motivation mo. Iba-iba ang performance ng tao kasi iba-iba ang motivation natin. May klase ako, stress lang, masaya na. Ako hindi pwede dahil scholar ako ng university, iba motivation ko. Ang scholarship, number 1, dapat ang weighted average ko hindi bababa ng 2. Pangalawa, wala dapat akong grade na 225. So anong gagawin ko? Dahil ang lalim ng why ko, motivation ko, grade ang minimaintain ko, iba yung sipag ko mag-aaral versus dun sa kaklase ko na okay na sa kanya ang magkaiba kami ng performance. Bakit kami magkaiba ng performance? Magkaiba kami ng buhay. So nagkakatalo, hindi dahil magaling yung nakapagpa-pay-in dito. Hindi. Hindi rin naman ibig sabihin, hindi magaling yung walang pay-in. Hindi po. Yung isa lang, mababaw ang why, yung iba, malalim ang why. Doon nagkakatalo. Hindi dahil mas magaling yung isa. No. Ako naniniwala, it's all about motivation. It's all about motivation. So, let me ask you again and again and again, what is your reason here? What is your reason why you're gonna do this? Why you should be so serious to such a point that really, you will do everything. You will do your very best. Or you will do more than your best to become successful here. Dapat dumating po kayo sa stage kasi nagagawin mo itong Aim Global. Nalalabas yung personal power mo sa sobrang gigit. Because sa totoo lang ganito yan. Lahat ng tao mayroong tinatawag na personal power. At sinabi ni Anthony Robbins, kung malalaman lang lahat ng tao na may personal power siya, magugulat sila sa kakayahan na pwede niyang gawin. Galing. Meron ka palang kapangyarihan sa loob na pag nagamit o nailabas mo, ikaw mismo magugulat ka sa magiging accomplishment. Kaya may mga tao ka makikita, ang background, napaka-humbling, tricycle driver, security guard, etc. May mga tao ka makikita na janitor, basurero, etc. Umangat sa buhay. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yes! Eh, hindi lang sa networking, sa buong buhay natin. Rags to riches. Bakit ganon? Nagamit nila yung personal power. Bakit nila nagamit? Kasi they were able to find out their motivation, their deepest reason, their deepest why. Alam nila yung sitwasyon nila. Kaya, ngayon ang tanong, para lumabas tong why mo, dapat alam mo kung anong sitwasyon mo sa buhay. Bakit ka dapat mag-i-include? Nag-gets niyo ako? Yes. Ba't yung iba gumaling? Bigyan ko ng sample. Halimbawa si Leo Kaduya, galing ako ng Bohol. Galing ako ng Tagbilaran, doon sa 10th anniversary ni Mr. El Nitare. Alam nyo, 12 years ng Aim Global, yung pangalan ng grupo ni El Nitare, Universal Alliance. Alam niyo ba yung si El Nitare? Guest ako sa anniversary niya. Buong grupo niya, ang pangalan, parang TGIA, yung pangalan ng grupo niya, Universal Alliance. Ang grupo niya po, noong December 9, 10th year anniversary nila sa Aim Global. Bakit kakaiba yun? Yung ibang ang kumpanya na ha, hindi tumatagal ng 1 taon eh. Samantalang ito, grupo lang, 10 taon nang 10 taon nang sumasabog sa Aim Global. Ano ba attendance niya? Attendance ha? Buong grupo niya lang. Hindi pa nakarating lahat. 1,500 people. Nagsimula ang program alas 5, natapos mag-aalas 2 na sa dami ng raffle. Lahat halos nanalo. Ibang klase. Yung El Nitare, ang mga generals niya, si Don Gumapa, Maricel Douglas, yung Leo Kaduya. Yung Leo Kaduya, mga kaibigan, isa sa pinakamalaking grupo ng El Nitare. Pag pumunta ako ng Mindanao, pumunta ako ng Cagayan de Oro, grupo ni El Nitare. Grupo ng Leo Kaduya. Pumunta ako ng bandang Surigao, pumunta ako ng bandang dito sa kabila naman, bago mag-Surigao. Butuan, Leo Kaduya na naman. Pumunta ako banda ng Davao, Leo Kaduya na naman. Pag nakita niyo yung Leo Kaduya, maliit pa yan. Tricycle driver. Grade 5. Hindi fluent mag-Tagalog pagka may tinatagalog ko. Hindi siya literate mag-spelling ng mga words until now because he just finished grade 5.
Pero isa siya sa pinakamalaking grupo. Isa siya sa pinakamalaking grupo sa buong AIM Global. Hindi lang kay Elnitari, masasabi ko sa buong AIM Global. Kasama po siya, probinsyano, grade 5, walang pinag-aralan, tumagal sa tricycle. Kasama po siya sa top 50 ng AIM Global. Sa 5 milyong distributor ng AIM Global, kasi ang registered distributor ng AIM sa system namin, 6 na milyon na po. Siyempre, yung iba doon, users. Yung iba doon, 7 heads. Kaya 6 million ang lumalabas. But siguro sabihin mo na 3 milyon. Sa 3 milyon na active distributor ng AIM, nasa top 50 yung Leo Cadilla. Grade 5. Ang sasakyan, Pajero, Fortuner, at saka nakaset up na big truck ng Ford Ranger, kulay orange. Nakatira sa 4 na palapad na building, bakay niya. All glass sa labas. Ano yung mga bahay na all glass sa labas? Kulay green. In global, green. Ganun ka-obsessed. Bakit may ganun? Sorry sa pagja-judge. Sorry sa... Kaya lang gusto ko kasi i-relate sa training. Hindi bagay yung background niya sa resort niya. Hindi bagay. Ako naman sila. Kung ano siya, hindi bagay sa resort. Bakit ganun? Bakit grabe yung resort niya kumpara sa background niya? 13 sila magkakapatid. Nakayapak lang na pumapasok ng bahay para bigyan ng lapis at ballpen o kaya papel na kaklase. Kukuha siya ng pomelo at yung ibibenta niya para ang kapalit. Ballpen at papel mula sa mga classmates. Bakit nakaportunate? Bakit ang laki ng grupo? Hindi nga bagay yung background sa resort. Alam niyo kung bakit? Lumabas yung personal power. Bakit lumabas yung personal power? Kasi naipalabas niya sa sarili niya na pag hindi ako nag-aim global, ano mangyayari sa akin? Nagets niyo ako? Yes. Yung fear niya of poverty, yun ang nagpabulusok sa kanya para maging successful. So, inalam niya, ano mangyayari sa buhay ko pag meron akong job? Grade 5. Tricycle driver, hindi pa sa kanya yung tricycle. Ang asawa niya, safe lady sa Gaisano. Can you imagine? Ano mangyayari sa kanya pag hindi niya ginalingan sa AIM Global? Eh, ang babalikan niya, itong trabaho man. Kaya, nung nag-join, sinunog na yung, they burned their bridges. Because alam nila na wala silang babalikan. Na pag dito, kahit anong hirap ang idinaan niya sa AIM, kahit na pinagtatawanan siya ng mga klase niya, kahit sinasabi sa kanya, sira ulo siya kasi pag nag-recruit siya, sinasabi niya, yayaman tayo. Grade 5. Alam niyo, sa batch niya, kinukwento niya sa akin, meron siyang, sa batch nila, elementary batch, ang pinakamataas sa batch nila, naging attorney, naging lawyer. Pero gulat na gulat sa kanya, kasi mas mayaman pa siya kaysa sa lawyer. Ito malupit, downline niya ngayon yung lawyer na yun. Ganun sila yung nakasabay ko eh. Inouting namin sila nung araw, dinala namin sila, nagpunta kami ng Cagayan de Oro. Kasama ko si Doc Ed Serjan, si Doc Connie. Nag-outing kami pagkatapos ng event sa Cagayan de Oro, nag-river rafting kami, kung alam niyo river rafting. Bago ka makarating dun sa pupuntahan yung river rafting, rough road, papuntang bundok, tapos pababa yung river eh. Kasabi namin sila yung Kaduya, first time niya makasama si Doc Ed sa jeep. Talagang gagalaw-galaw ko. Pero habang nasa jeep, grabe, Dok, hindi ako makapaniwala kasama niyo ako ngayon, Dok, dito sa jeep na to. Baliw na baliw ako, Dok. Grabe ang AIM Global, Dok. Alam niyo ba ang ginagawa ko, Dok? Araw-araw may kinakausap po ako. Hindi po ako humihinto, Dok, kasi ang dami ko pang maharap, Dok. Alam niyo yung AIM Global, Dok, dahil dito, ang dami niyo sinasabi kay Dok. Minomotivate pati si Dok, may nanay. Ganun kabaliw, kulang na rang recruitin si Dok, First time ko makakita ng ganung distributor. Grabe yung excitement level. Kasama na yung may-ari. Binabaliw pa yung may-ari. Kulang na lang recruitin. Akala ko naman, dahil kay Doc Ed, ganun lang siya. Kasi na-overwhelm, nakasama niya. One time pumunta dito sa Manila, nakalimutan ko anong taon na. Lapit sa akin si Miss Donna. Kilala niyo si Miss Donna? Yes! Sabi sa akin, seryoso yung mukha ni Miss Donna. Akala ko ano tatanungin. Sir, pwede mo na ganun ba talaga yun? Sabi ko, bakit yun? Grabe sir.
Kulang na lang, recruitin ako sir. Binabaliw ako sir sa nangyari. Meaning kung ano siya nung kay Doc Ed, ganun din siya kay Donna. Meaning mga taga-AIM Global na kausap niya, binabaliw niya. How much more yung hindi pa mga taga-AIM Global na prospect niya. Ganun siya ka-passionate. Taga-AIM Global na nga, binabaliw niya pa. Eh di lalo na yung hindi. Kaya nakaka-recruit. One time, nagpakarwas. Sumbong sa akin, pagdating ko Tagbilaran, pakarwas daw siya. Fortuner, nakabambahay lang siya. May nakatabi, maliit na auto lang. Tapos habang nagkakarwas, yung mga lalaki kasi pag nagpapakarwas, nakatingin lang kami sa kotse. Either nakaupo, exit, tignan lang namin yung kotse namin habang sinashampoo. Tumabi. Sabi daw sa kanyang may-ari ng kotse. Ganda ng kotse ng amo mo. Sabi sa kanya. Open daw siya. Kaya lang na-realize niya, hindi nga kapani-paniwala yung sulat. Ang bahay na, at tinignan niya, kinuwento niya. Di po ako pumayari. Ha? Gulat na. Binaliw niya. Ano nangyari? Gulat daw eh. To cut the long story short, yung nakatabi niya, dentista. Nag-7 heads on the spot dahil dun sa document. Pagto ako sa Tagbilaran, pinakilala sa akin on the spot. Sabi, sir, alam niyo paano ko nakilala ko? Ganun niya, kinuwento ni Leo kanina. Kinamayan ko yung doktor, buti po doktor, pag-join ka. Oo, grabe to si Upline. CP mo tawag sa grade 5 Upline. Nakuha niyo? Yes. Kasi yung mga taong to na ginawa nila yung global, the back of their mind, inisip nila wala na kami babalik. Ano naman siya? Kayo po, kung hindi kayo mag-i-in global, anong babalik ka? Dapat kumabas yung global. Ang babalikan nyo, mediocrity. Ang babalikan ng mga sagot dyan, kahirapan, yung iba mediocrity. Yung iba sagot, sir, ganun pa din. Pag bumalik ako dyan, di ko ginalingan dito, kung anong iniwang kong buhay, ganun pa rin. Galingan mo na lang dito para tuloy-tuloy na magbago ang buhay mo. Tama ba ako? Kung dito mo gagalingan, kung ito ang titignan yung fallback, ladies and gentlemen, we are not getting any younger anymore. The future belongs to the entrepreneurs, believe me or not. Ang future para po sa mga entrepreneur. Hindi na po uso ngayon yung job security. Believe me, dati kasi ganito yan. Nung araw, pag sinabing may trabaho ka, big deal na yon. Tama mali? Lalo sa probinsya. Pag sinabi mo sa probinsya may trabaho ka, dan na yun. Ang taas ng tingin sa'yo. Dati yun. Pero nagbago na po ang panahon ngayon. Hindi ngayon porket may trabaho ka, okay ka na, no? Because maraming tao, mga bata, hindi nakapag-graduate dahil naging entrepreneur, naging negosyante, mas maganda na yung buhay nila ngayon sa mga nakapagtapos at nagtatrabaho. The future belongs to the entrepreneurs. Pag hindi nyo na-maximize yan, ladies and gentlemen, you will wake up to a world that no longer exists. Obsolete ka na. Kaya tinatalo ng millennial, yung mga bata, yung mga professional ngayon. Yung mga millennial, isipin mo, sa internet, nakapag-discover ng cupcake, magbarkada. Cupcake. Recipe ng cupcake. Ano ginawa nila? Marami ang kaklase nila, mga Lasal graduate, nagtrabaho. Sila mag-best friend, babae. Yung cupcake nila, nagustuhan nila, sinabi sa kapitbahay, homemade lang. Sabi ng mga customer, nung tumagal ka, mag-anak, homemade lang. Bakit nyo hindi gawin tindahan yan? Dumadami na yung base mo. Sabi ng dalawa, oo nga no, millennials, hindi natin gawin yung tindahan. Kasi nga, nung una, homemade lang. Kasi pag homemade, delivery, walang expenses, di ba? Ganun lang. Kaya lang tumami yung customer base dahil masarap yung cupcake. In-encourage ng family members, ng friends, ng customers, bakit hindi kayo maglagay ng tindahan? Naisip ng dalawa, o nga, tindahan na tayo. Nangiram ako sa nanay-tatay ko, siya nangiram sa nanay-tatay. Kinumbay yung puhunan, naglabas ng cupcake. Unang store nila, nilagay sa BGC. Kung nakita niyo yung sa BGC na unang-unang cupcake ng tindahan, doon, ano ito na yung sign? Yun po kaya. Ngayon, they are multi-million. Hinarin nila yung mga kaibigan nila, kaklase nilang Rublaude, etc. In the study, yung mga millennials, because they are risk takers,
Mainipin to mga batang to. Ayaw nila nung matagal. Gusto nila yung may ano agad. Yumaman agad, magka-result agad, etc. And they don't like jobs. Gusto nila entrepreneurship. Gusto nila yung 2 to 3 years, 3 to 5 years, okay na ako. Hindi na nila kaya yung program na 20 years retirement. Hindi na nila kaya yun. Yung mindset ng mga baby boomers, those who were born in 60s, 70s, 80s, yan ang mindset mo. Magre-retire ka na sa employment. Yung mga millennials, those who were born from 1996 down to 1980, millennials, hindi nila kaya yung 40-year program na meron ka. Kaya ang gusto ng mga to, 5 years pa lang, mayaman na ako, 10 years, multi-millionaire na ako. Kaya ano pinapasok? Negosyo. Kaya by the time na makapasok sa negosyo, talo na nila yung 2 years, 3 years pa lang, talo nila yung 30 years nang nagtatrabaho. Saan nagkabaliktad? Saan nagbago? Sa mindset. Yung mindset ng mga dati, stick to your job, retire until 40 years. Yung mga millennial, di kaya yung, hindi nila maarok yung, shit, magtatrabaho ng 40 years. Ang bota. Ang mga yung pera mga yan. Ang term ng mga yan, iba eh. Ang bota, kumagano'n. Hindi nila kaya. Tama ba ako? Yes. Hindi nila kaya yun. Hindi nila ma-absorb. Kaya they're looking for ways of business, etc. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang entrepreneurship, ladies and gentlemen, is the way of the future. You take your job, tapos ka na. Isipin nyo, as early as now, nauuso na yung AI, yung artificial intelligence. Bumili kayo ng cellphone na Huawei, yung pinaka-high-tech nila. Pag nag-selfie ka o nagkuha ka ng picture, siya na ang mag-e-edit kung ano yung pinakamagandang version ng picture na kinuha without you adjusting. Artificial intelligence na yun. Utak ng microchip na sa loob na nag-iisip para sa'yo. Sooner or later, bank tellers, AI na yung pagdating. Pumunta ka sa Europe, McDonald's. Pag pumunta ka sa McDo sa Europe, wala akong counter doon na pipila ka. May naghihintay sa'yo dyan sa counter. May menu dyan. Burger King. Siya naman, nasa ka. Hotel, sir. Doon hindi. Kiosk. Machine. Touchscreen. Kiosk. Pipili ka. Ano gusto mo? Swipe mo card mo. Punta ka doon, lalabas order mo. Maghintay ka lang. Wala na tao. Yan mga trabaho ginagawa niyo. Sooner or later in the future, papalitan ng natin. Pumunta ka sa ibang BPI ngayon, gusto mo mag-deposito. Kahit sa teller, wag ka na punta. May machine? Doon na. Mag-withdraw ka? Kahit wala nang person to person, no contact na. Ini-inject na paunti-unti sa mga malalaking bangko. Kasi sooner or later, matatanggal yung mga teller. Matatanggal ang mga clerical workers. Matatanggal ang bookkeeping. Matatanggal lahat because everything will be replaced by artificial intelligence. Kasi ikaw, trabaho. I love this. Wow, grabe. You will wake up one day to a world that no longer exists. Pag hindi nadagdagan ang skills ninyo, mapagulumaan. Kailangan mo ng bagong skills. Hindi lang yung skills na nakuha mo sa job mo. Kailangan mo ng networking skills. Because networkers, we even make more money than doctors and lawyers. Yes! Kaya hindi ko kayo maintindihan, mga leaders dito, hindi nyo gagalingin sa iyo. Because I'm telling you, if you stick to this, wala kayong paying, wala kayong ganito, umaasa ka kaya hindi lumalabas yung personal power mo in the back of your mind, meron ka pang call pa. I'm telling you, you will wake up one day obsolete. You will wake up one day obsolete. Kung ngayon ka naman magsisimulang magtayo ng negosyo, huli ka na rin. Maglalabas ka ng 2 milyon, 4 na milyon, huli ka na rin. Ang best option mo, yung hindi mo kailangan maglabas ng milyon pero magiging milyonaryo ka. Global na tawag mo. Hindi lalabas mo 50 mil, 7 heads na po yun. 50 mil, 7 heads na po yun. Ano gagawin mo? Tsatsagaling mong pag-aralan yung skills.
Kasi ang kailangan mo, panibagong skills para may panibago kang kita. Clear? Pag hindi nadagdagan yung skills mo, ang skills mo pa rin yun, clerical, accounting, engineering, teaching, nurse ka, medtech ka. Pag hindi nadagdagan yung skills mo yan, ang bayad sa'yo hanggang sa skills na lang na yan. Kailangan mo magkaroon ka ng panibagong skills para magdagdagan ka ng panibagong source of income. Itong skills na to, ito ang kailangan ma-acquire mo. Tsatsagain mo na ma-acquire siya, pag-aralan siya, makuha siya sa income. But only if and only if lalabas yung personal power na yan, pag inisip nyo na wala na kayong babalikan. Because the truth is, don't depend your future sa job. Please, don't. Don't. 4 to 5 years from now, you're done. Kung hindi man mangyari kagad yung AI na sinasabi ko, you will be replaced by new generation na mas marunong sa bagong technology. Mas magaling sa'yo. Na mas asset kesa sa'yo. Kasi alam nyo ba, pag tumatanda ka sa kumpanya, hindi ka na nagiging asset, nagiging liability ka na. Kasi merong tinatawag na law of diminishing value. As time goes by, your value diminishes. Because of your age, because of new skills, because of new technology. You guys have to wake up. Bakit nyo kailangan galingan? Lumabas ang personal power? Bakit nyo kailangan, kahit na mag-recruit ka na mag-recruit, tapos reject ka na reject, nai-absorb ko lang nai-absorb, kahit mapuyat ka, kahit mapagod ka, okay lang yun. Kasi nga, ang dinidesign mo, yung future. Nire-redesign mo ngayon yung future mo. Kasi you have learned something. May direction ka na eh. Dati, job for 40 years. Ngayon, dahil na-realize mo may aim global, may ganito, somewhere along the way, you have to redesign your plan. And when you redesign your plan, alam niyo ba pag nire-redesign ng plano, yan ang pinakaayaw naming mga inhinyero. Kasi pag nire-redesign, back to zero. Pero, maganda nang i-redesign, kesa naman pag natapos na, palpak pala. Maganda na yung somewhere in the middle of the ball game, palitan na natin to. Kesa pagdating doon tayo manghinayang. Palit ka. Pero pag palit namin ang plano, mas maganda naman yung kalalabasan. Same way here. You've designed your life for the next 40 years, trabaho ko. Mapatapos ko lang mga anak ko, ayos na. Ganun tayo rin. Magkaroon na lang ako ng konting retirement, ayos na. Nakita niyo na yung global. Hinataw niyo ng konti. Now you're redesigning everything. Pag nire-redesign mo, maraming resistance. Pati core values mo magre-resist. Pati karatamaran mo lalabas. Pati yung mind mo magka-clash. Pati motivation mo mawawala. Kaya may mga tao, pagkatapos mong mataw ng global, bumababa motivation. Kasi nga, napapagod. Saka ka-redesign ng buhay. Now you're redesigning your plan. Na-redesign na hindi pala pagsagot. Ang sagot pala entrepreneurship. Ang sagot pala aim global. I-redesign ko. It can be messy for now, pero promise, pagdating sa dulo, mas maganda magiging resulta mo. Are you clear? Yes. So ang sagot sa lahat ng mga to, mindset mo. Yun yung sinasabi kong process. I-process mo ulit yung sarili mo bago ka mag-prospecting, recruiting, presentation, paper. Kasi mamaya niyan, gawa kayo ng gawa ng ganito. Ang processing naman pala ng mind yung mali. Hindi mo nalabas yung personal power. Tonight, you have to make a decision. Gawin yung in global na parang huling choice mo ito. Burn your bridges. Lalabas ang personal power. Pag sinunog mo na, wala ka nang babalikan. Naka-mindset ka na wala ka nang babalikan. Magiging Leo Kaduya ka. Wala ka nang choice eh. Yung iba hindi lumalabas ang galing kasi may fallback ka pa eh. Edukado ka. May kaya pa rin. Asawa mo, nagtatrabaho. Hindi magugutom ang mga anak mo kahit ikaw mataw dito. Matinong trabaho mo, may payroll ka. Kaya kahit na hindi ka maging successful, nakakapag-hintay. Pero pustahan tayo, putulin ko lahat yan. Tapos in global lang ang choice mo. Maniwala ka bukas makalawa, baka global ambassador ka. Tama ba yun? Yes. Kalaban natin sa sarili. Kaya you have to ask yourself, why you're doing this? Because I'm telling you, if this is your choice, believe me,
inaprubahan po ng DOLE across the board ang minimum wage increase. Alam mo magkano yung increase? 25 pesos. Pero mga empleyado, alam mo yan, bakit? Pinasign up kayo ng HR nyo. 25 pesos when gasolines, sugar, the flour, when the bigas and everything are rising up, ang increase mo, Dalawang choco lang eh. Hindi ko maintindihan talaga kung hindi nyo gagalingan dito. Sabihin nyo sa akin, mahirap dito. Oo naman, mahirap. Sa job, di kayo masyado nahihirapan kasi day in, day out, routinary na eh. Mechanical eh. Walang rejection doon. Nakaprogram na yung mind ko noong oras nagigising. Saan kang MRT sasakay. Wala kang masyadong hirap. Pero ang buhay mo, redundant. Flatline. Walang asenso. Walang hirap. In global, mahirapan ka. Lintik, pagkatapos mo sa trabaho, pupunta ka pa rito. Pagdating mo dito, hindi man pala darating yung lintik mong downline. Ang hirap! Reset! Bis na umuwi ka na lang sana sa pamilya mo. Na-traffic ka pa, mauulanan ka pa. Mau-ostracize ka pa. Ma-out of place ka pa, marireject ka pa. Emotionally, mentally, draining pa. Ang hirap. Pero, guess what? Kaya nga yung iba maganda ang buhay because they are willing to pay the price sa mga hirap na pinagdadaanan nila. Guess na mo? Mahirapan ka, pero iba buhay mo. Hindi ka mahirapan, pero redundant ang buhay. Pamilya. Ako, ayoko nito. Walang buhay dito, walang challenge dito. Ang pinakamasakit dito, gagayahin ka ng mga anak mo. They will never strive sa mga arap. Nakita nila sa ito. Redundant buhay mo. Are you with me? Yes! Redundant. Di ka nga nahihirapan, etc. Di ka rin nakakapunta sa Maldives. Di ka rin nakakakain ng eat all you can ng mga mamahalin katulad sa Spiral. Nakakain ka na ba sa Spiral? Sa Manila, sa Sofitel? 6,000 isang tao. Pero lintik lahat ng stasyon nandun. Japanese, lahat, Italia. Hindi ka pa umiikot, busog ka na. Ang daming pagkain. Hindi ka nga mahirapan, pero hindi ka naman makabili ng LB. Meron kang LB, lumang bag. Sabi nila, hindi ka daw mapapahaligayan ng pera. Hindi ako naniniwala eh, kasi may mga pera naka-jet ski. May nakita ka na nag-jet ski, nakasimangot. Lahat na naka-jet ski. Ah! Tama ba? Lahat na nagpupunta sa Europe, may pera sila. May nakakita ka na nag-selfie sa Eiffel Tower. Nakasimangot. Hindi ako naniniwala hindi ko mapapaligayan ng pera. Yung pera, pag ginamit mo para ipambili ng iba't ibang bagay para makatravel ka, mabigay mo sa anak mo yung gusto nila, makabigay ka sa mga magulang mo, mapangiti mo sila, napaligaya ka ng pera. Nakuha niyo ako? Yes. Pero may kabayaran para mabuhay pera niyo. Kailangan, mag-take ka ng risk. Get out of your comfort zone. Get out. Hindi pwedeng takan dito, hindi pwedeng walang ginagawa dito. Hindi pwedeng mediocrity yung iniisip dito. With that, ladies and gentlemen, I end my session. Thank you very much and see you again next month. Thank you.